Tumayo na po tayong lahat at awitin natin ang pangbungad na awit. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla't lakas na mahina, pag-asa namin lahat. Halina, Espiritu Santo, samo at dalangin ko. Gabay namin sa buhay, kaloob ng Diyos na mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang hapon. Magandang hapon. Linggo ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos na muling nabuhay ang ating Panginoon, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy sa mga disipulo. Ito ang nagpalakas ng loob nila upang ipahayag sa iba't ibang wika ang Ebanghelyo tungkol kay Kristo. Mga kapatid, hilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu na tayo'y pinananahanan naman ito sapagkat tayo'y kanyang templo upang maganap natin ang mga dapat nating gawin, ang kakayanan na dapat nating maipakita sa kapwa natin at sa mundo natin upang tayo maging marapat na maging tagasunod ng ating Panginoon, upang tayo ay mas magkaroon ng biyaya sa misang ito halina't magsisimula sa ating mga sala. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo. Patuloy tayong humingi ng awa sa Diyos para sa ating mga kasalanan. Humingi din tayo ng awa para sa ating mga kahilingan, patungkol sa ating mga pangangailangan, kaugnay ng ating pwedeng mga pinagdaraanan sa buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinuburi ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, isamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang manang, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Yumuko tayo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa pinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tananong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakapagsalita sa iba't ibang wika ang mga apostol na naghayag na tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ng isang ugong mula sa langit, animoy hagunot na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem.
mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa atin taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene. At mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga manaakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po tayong lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama. At kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo, mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Aware po ba kayo sa inyong kakayanan, sa inyong talento, sa kaya ninyong gawin? Namamaximize nyo ba ang lahat ng ito? Nagagamit po ba? Napapakinabangan po ba? O hindi? Kaya nasasayang lang. Meron akong phone, bigay lang naman sa akin, masyadong komplikado. Marami siyang mga features na ma at pa ang peg ko. Mahalay kong gamitin, pakialam ko ba sa mga features na yan? Kasi ako, hindi naman ako teking tao. Okay na sa akin yung nakapag-text, nakakatawag, nakaka-video kahit papaano. Ayos na yun. Kaya sigurado ko, maraming mga pwedeng gawin yung cellphone na ito na hindi napapakinabangan and therefore, sayang lang. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat hindi po kaya ganito rin ang nangyayari sa atin sa mga bagay na po pwede nating gawin, sa mga bagay na po pwede nating maranasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi kaya marami ang hindi nangyayari, hindi nagagawa, and therefore nasasayang. Para mas maging maliwanag, ang sabi ng Panginoon patungkol sa Espiritu Santo, sa John 16, verse 7, ang pag-alis ko ay para sa ikabubuti ninyo. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi bababa ang Espiritu Santo. Kapag umalis ako, siya namang bababa, dito ang Espiritu Santo. Now, I want you to pay close attention sa detalyeng ito. Kasi mabigat ito eh. Ang pag-alis ko, sabi ni Jesus, ay para sa ikabubuti niyo. Imagine, yung buhay dati ng mga alagad, nakasama nila si Jesus physically and personally. Si Jesus na makapangyarihan sa salita at gawa. Si Jesus na pinaniniwalaan, pinakikinggan at least ng maraming tao. Si Jesus na nakapagpapalayas ng mga demonyo. Si Jesus na nakapagpapagaling anuman ang karamdaman ng tao. Si Jesus na nakababasa ng diwa, ng isip ng tao, nakapagpapatawad ng tao, nakagagawa ng maraming mga himala at milagro, nakabubuhay ng patay, name it! O hindi nga ba't hayahay ang kanilang buhay? Sapagkat Jesus was around, side by side, living with them, eating with them, traveling with them, preaching with them. Isipin po ninyo, kung yan ay mangyayari ngayon, si Jesus, physically, personally, kasama natin. Ang laking bagay niyan. Walang pagsubok ang hindi malalampasan. Walang pangangailangan ang hindi kakayaning tugunan. Baka kahit nga kasalanan, mabilis nating maiwasan. O isipin ninyo, imagine lang, kung kasama natin si Jesus, nagdadrive ka, may biglang nag-cut sa'yo, kamunti ka ng mabangga, munti ka ng magmura, bubusinahan mo, katabi pala si Jesus. Ay, bossing, okay lang naman yung ginawa niya. Ayos, galing. Ang galing lang yan, di ba? O kaya, makakasalubong mo
Yung taong kinaiinisan mo. Yung ang tingin mo'y parang demonyong nagkatawang tao. Iirap ka na sana ng ganon. Manggagaling dito yung irap mo. Nakita mo. Katabi mo nga pala si Jesus. Ay, nginitian mo pa. Busit na busit ka na. O mamaya, alimbawa, may tumayo sa katabi mo, may nakita ka, nahulog, 1,000. Kung dati-rati yon, tatakpan mo na yan. Pala, walang bawi, hulog ng langit. Katabi mo si Jesus. Hindi pala hulog ng langit, hulog pala sa wallet. Ibabalik ko. Hindi ba? O halimbawa, ikaw ay isang lalaki, tumitingin ka sa FB, biglang sa reel ba yun, in passing lang, biglang may sumasayo na babae, okay lang naman. Biglang, biglang ganun ba yung sayo? Biglang gumanon yung pit na gano'n. Ay, sabihin ni Jesus sa'yo, alam ko inisip mo, ano man? Ganon. Hindi ba't magiging napakadali ng buhay, pati buhay pagpapakabanal, if Jesus would be around personally and physically? Bakit sinabi ng Panginoon, makabubuti sa inyo kung aalis ako kasi darating ang Espiritu Santo. Technically, ang sinasabi ni Kristo ay ganito, na yung buhay natin ngayon kasama siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay mas mainam, mas maganda, mas mabuti kaysa sa karanasan dati ng mga alagad na kapiling na si Jesus physically and personally. Do you get that? Do you believe that? Naniniwala kayo? Mas masarap ang buhay natin, mas fulfilled tayo, mas kontento tayo, mas banal tayo, mas secured tayo? Parang hindi. Parang mas maraming hudas ngayon kaysa noon. Yun yung sinasabi ko. Kung hindi natin ito nararamdaman, hindi naman po pwedeng magsinungaling ang Panginoon Something is very wrong. Meron tayong hindi mga nagagawa na pwede nating gawin. Meron tayong mga karanasan na pwede nating maranasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa ating katauhan. Ang hindi nangyayari, hindi natin nagagawa, hindi natin nararanasan, sayang lang. Something is wrong. I hope this story will help. Kasi meron daw isang parokya dati na napakatamlay. Sabihin na natin sa Ingles, this church, this parish is not on fire. Hindi on fire. Kasi matamlay. Paano ba naman? Pagpasok mo pa lamang ng simbahan, matamlay na agad ang bungal. Yung mga ilaw, malamlam. May mga pundido kasi na mga bumbilya, ayaw man lang palitan. Ang sound system, ako very poor. Hindi, ano raw yan? Hindi mo maintindihan. Ang lektor kapag nagbabasa, hindi malinaw. Walang feelings. Monotonous ang boses lang. Ang choir, ay nako, walang kabuhay-buhay. Si Father kapag nag-sermon, sanay mag-take off, hindi makalanding. 30 minutes na. Kaya kapag sinabi ng pari sa uli ng misa, humayo kayo tapos ng misa, talaga namang, salamat sa Diyos, feel na feel nila. Ganun mamamanglaw kang talaga. Kaya sa parokyo daw na ito, tuwing sasapit na ang linggo, ang mga tao wala namang magawa, hindi naman makapag-commute, makapagsimba sa iba. Talagang papunta sa simbahan, kay bigat-bigat na mga paa, parang mga zombie sila. Ay, nako, obligasyon na lang talaga. Walang gana. Isang araw ng linggo, kabud na lang nagulat, yung mga nag-oobserba, yung mga parokyano, all of a sudden, humahangos, tumatakbo, may sumisigaw pa, para pang excited na pumunta at magsimba. Kaya ang tanong ng mga nakaka-obserba, anong nangyari? Bakit all of a sudden, masiglang-masigla, papunta sa simbahan, may sumagot, nasusunog kasi ang simbahan. Ay, yun naman pala. Kailangan pang masunog muna bago sumigla. Suddenly, the church is on fire. But the point is this, pwede namang improve, di ba? Yung mga ilaw, pwedeng paganahin yan, pwedeng paliwanagin yan. Yung sound system, pwedeng improve yan. Ganon din ang pagbabasa, ganon din ang pagkanta, ganon din ang pagmimisa. Kapag na-improve yan, suddenly, the church, the parish,
will be on fire and will therefore inspire. Nandun eh. I-develop na lang, papagyayamanin na lang. Same thing, I think with the Holy Spirit. Ang sabi ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, all of us have been given to drink of the one Spirit. Tayong lahat, pinainom. Isa sa symbols ng Espiritu Santo ay tubig. Pinainom daw tayo, lahat tayo, ng Espiritu Santo. So yung Espiritong nakaka-inspire, yung Espiritong on fire, dapat, yung Espiritong nagbibigay ng wisdom, ng fortitude, ng courage, yung Espiritu, sinasabi sa Bible na naging dahilan upang muling mabuhay si Kristo. Yung Espiritu na naging dahilan upang makagawa si Kristo ng mga himala at milagro. Iyaan ang Espiritu, believe it or not, na nananalig tayo sa ating pagkatao. Gisingin mo. Dapat maging on fire ito. Wala namang mali sa Espiritu Santo. Ang mali tayo. Kasi ini-extinguish natin, pinalalamlam natin, sinusupil natin yung fire nito. Makatutulong yung sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat, Ephesians 3:40, if I'm not mistaken. Ang sabi ni St. Paul doon ay ganito, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong palulungkutin. Huwag mong bibigyan ng dalamhati, pighati ang Espiritu Santo. Nasabi niya, kapag tayo gumagawa ng masama, kapag nagtatanim ka ng galit sa puso mo, kapag gumagawa ka, nag-iisip ka ng malaswa, if we are in the state of sin, we are grieving the Holy Spirit. Remember that the Holy Spirit is a person. You don't address the Holy Spirit as it. Sa Bible, He. Ganyan ina-address ng Espiritu Santo. He is a person. He is the third person of the most holy Trinity. Pwede ang symbol niya ay fire, wind, water. Pero siya ay may persona. Ibig sabihin may emosyon siya, may nararamdaman siya. So nasasaktan mo rin siya, napapalungkot mo siya, napapahina mo marahil ang fire dapat niya upang ma-inspire ka. Magtataka ka pa magtataka pa ba tayo na hindi tayo ma-inspire? Or sa kabila ng maraming bagay na meron tayo, ay hindi pa rin tayo makaranas ng kaligayahan at pagkakontento? You are grieving the Holy Spirit within you. And something or someone that is not or who is not on fire can never inspire. Hindi gaganahan yung mga kasama mo kung hindi ka ganado. Paano ka gaganahan kung nalulungkot ka, kung nasasaktan ka? Di ba? Something or someone who is, and that is not on fire, cannot inspire. About a month ago, Sabado ng gabi, nag-text sa akin si Mama. Ang text niya sa akin, anak, kamusta? So, medyo nagtaka. Bakit po, Mama? Okay lang naman po. Ang susunod na text niya, anak, nakagawa ka na ba ng homily? Sabi ko, opo. Nung pagkasagot ko noon, sinend na niya sa akin yung kuha sa CCTV. Si Papa, kasi mahina na ang balanse, nasubsob ang laki ng plak. Kung mapapanood po niyo yung CCTV, akalain niyo namatay yung tatay ko. Parang inatake. Kung walang nakakita, baka wala na. Nahawa ko. Napa-check up na, okay na pala. It happened Thursday morning yata. Oh, imagine that. Dumaan ng Huwebes, dumaan ng Biyernes, Sabado na ng gabi, naisipan sabihin sa akin ni Mama. Pero bago sabihin, tiniyak muna, may homily ka na ba? Kasi kabisado ako ni Mama. Kagabi lang, hindi ko alam kung nakatulog yan. Ma, wala pa akong homily. Actually, mayroon na ako eh. Nag-sermon na ako sa mga baryo, may anticipated masses na ako. Pero, di ba yung homily ko iba ngayon? Di ba yung homily ko kahapon hindi maganda, di ba? O, tingnan niyo ugali niyo. So, in-improve ko.
Kilala ako ni Mama, hindi ako matutulog nang hindi ako solve sa sasabihin ko sa inyo because I want every Sunday to inspire you. 2 oras lang ang tulog ko. So nakita niyo, tinanong niya, nakagawa ka na ba ng homily? Nung sabihin kong oo, saka sinabi niya yung tungkol sa tatay ko. Kasi alam niya, kung hindi pa ako nakagagawa ng homily, hindi niya sasabihin yun. Malulungkot kasi kung malulumbay ako. Baka all of a sudden, umuwi ako ng San Miguel, i-check ko yung tatay ko. Alam ng nanay ko, kapag nalumbay ako, I wouldn't be on fire and therefore, I cannot inspire. Mga kapatid, okay pa ako eh. Ang inaalala ko, yung iba, na inspirasyon natin sa ating pamilya. Yung gabi ay ginagawang araw at araw ay ginagawang gabi. Yung nagpapaalipin sa ibang tao. Yung iba nasa ibang bansa pa. Yung itinataguyod ang pamilya. Tapos makakabalita sila. Nagluko yung asawa nila. Yung anak nila hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakabuntis na buntis ng maaga. Yung mga anak nila nag-aaway. Yung sasagutin sila, titiisin sila ng anak nila. Yung nagdroga pala, yung sinusuportahan nilang kapatid nila. Ano pa? Mas mahirap yon kaya sa aking sitwasyon. Kasi yung sitwasyon ko, aksidente yung nangyari. Yung example ko ngayon, ginawa yon. Yung sitwasyon namin sa pamilya na naaksidente si Papa, hindi mo maiwasan yun, pwedeng mangyari kahit saan, kahit kailan yon. Yung example na sinasabi ko, problemang bigay ng tao yon. Problemang pwedeng wala kung nagpapakatino lang, di ba? Yung sitwasyon ko, nasaktan si Papa, nasaktan ang mahal ko. Yung mga example na sinasabi ko, sinasaktan mo yung taong may pinakamalaking pagmamahal sa'yo. Yung sitwasyon ko, nagkaroon ng problema si Papa, ang aking inspirasyon. Yung example na sinasabi ko, binibigyan nyo ng problema ang inyong inspirasyon na dapat din kayong maging inspirasyon pero binibigyan natin sila ng konsumisyon. Mahirap yun. Huwag ganon. Ganon. Ang sabi ko nga madalas, di ba, pagurin mo na ang katawan sa kakatrabaho, sa kakanegosyo. Huwag lang sasama ng loob ang puso ng tao na lumalaban o inspirasyon para sa'yo. Di ba sabi ko rin, you choose your battle. Piliin mo yung laban mo. And when I say choose your battle, huwag kang gagawa ng anumang laban na ang makakalaban mo, ikaw pa ang parang kakalaban sa taong lumalaban para sa inyo. Hindi fair yun. Mahirap yun, masakit. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Huwag nating bigyan ng problema ang mga tao, ng Espiritu Santo. Huwag nating pagdalamhatiin, palungkutin ang mga kakampi natin sa pagharap sa problema. Bagkus, we value them. We also inspire them. Yung pagpapakatino lang natin, inspirasyon na yun para sa malaking bagay na yun para sa kanila. We thank them. We let them feel na na-appreciate natin ang ginagawa nila para sa atin. Kapag nagaganon, pare-pareho tayo magiging inspirasyon sa bawat isa, pare-pareho nating makikita ang mga kaya pa nating gawin, ang mga pwede pa nating maranasan dahil sa Espiritu Santo at sa mga taong inspirasyon sa ating buhay. Yung gadget ko, yung cellphone ko, hindi ko man mapakinabangan yung mga features din. Okay lang yun kasi tinatamad akong tingnan pa. Ibig sabihin, wala na akong oras pa. Pero iba yung problemang mararamdaman mo na bigay sa iyo ng mga tao na dapat sana'y kakampi mo pero magbibigay pa sa iyo ng problema. Iba yung hindi mo na magamit yung features mo. Yung mga kaya mo pang gawin, hindi mo na magawa. Yung mga pwede mo pang maranasan, hindi mo na maranasan. Kasi nawalan ka na, hindi ng oras, kundi ng gana sa bawat oras ng iyong buhay. Huwag ganon. Masama yun, masakit yun. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam
kung may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos at may ginagawa na siya. Kahit wala pa akong nakikitang resulta, God is doing something. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko kasi alam niyang hirap na rin ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko kasi alam niya na wala akong makatulong sa mga mahal ko. Kaya tutulungan niya ako. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. diringgin ng Diyos ang Pigit natin ang ating mga mata sa natatanging paraan, Panginoon, ipinagdarasal namin sa iyo ngayon ang mga taong inspirasyon sa aming buhay, yung lumalaban para sa amin, yung napakalaking tulong para sa aming pamilya, na kung wala siya, baka kung ano na ang nangyari sa bawat isa. Thank you, Panginoon. Huwag mo siyang pababayaan, huwag siyang magkakasakit ng malubha, at sana lagi siyang may oportunidad upang makatulong sa amin. Pinagdarasal din po namin yung mga pinagdarasal naming magbago. Sana makita niya na kung siya'y magbabago lang, mas magiging magaan. Problema sa pera, kakayanin namin pero hindi ang problema sa pamilya. Lord, have mercy on us. Hallelujah! Ibukas mo ang kanyang mga mata. Iparealize mo sa kanya, hallelujah, na yung magbabago siya ay napakalaking bagay na siya ay muling babalik sa hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Hindi ba niya alam, Panginoon? Siya na lang lagi ang pinagdarasal ko. Hallelujah! Nakakalimutan ko na ang sarili ko. Siya na lang para siya'y magbago. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Paniwalaan natin yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Ngayon pa lang sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala. Lahat ng pag-isikap mo, lalo pat wala ka namang ipinapakita ginagawang masama kung lalapit ka kay Jesus. Ang Diyos ang unang-unang nakakakita ng sakripisyo mo para sa pamilya. Kung mayroong magandang mangyayari sa iyo, kaya't kung hindi ka mawawala ng pag-asa, hindi mauwi sa wala ito, maniwala. Kung lalapit kay Jesus at papagbabaguhin niyang lalo ang mga pinagdarasal mong magbago sa pamamagitan ng pagumulat sa kanila ang sakripisyong ginagawa noon pa. Puri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama na isugong banal na Espiritu sa atin. Halina't ating sambitin, sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang isugo sa simbahan ang espiritu ng karunungan, nang maikayat ang buong mundo
na tumahak sa daan patungo sa kapatiran ng sangkatauhan. Ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang isugo sa mga bagong halal sa pamahalaan ng Espiritu ng pag-unawa, ng kanilang magabayan ang bayan sa tunay na diwa ng kalayaan, katarungan, kapayapaan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang isugo sa mga hukom ang Espiritu ng tamang pagpapasya, nang sa kanilang pagpapataw ng katarungan, maging patas sila at walang kinikilingan, mahirap man o mayaman, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang isugo sa mga mahihina at walang tinig sa lipunan, ang Espiritu ng tibay ng kalooban, nang sila'y makapanindigan sa tama at makatarungan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang isugo sa mga kabataan ang espiritu ng sigla at paninindigan, nang sila ang manguna sa pagsaksi sa katatuhanan at pananampalataya, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang mga yumao na bininyagan sa tubig at Espiritu Santo ay makasama ng Ama sa buhay na walang hanggan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Amang maawain, isugo sa amin ang iyong Espiritu at ang lahat ay mababago. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Umpo ang lahat, pag-aalay. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay siwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon, ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinarakila. Espiritu'y lumilikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami po dito, kaisa ng buong simbahan ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya, inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na mga pamilyang narito, ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong iyumuko at ipagdasal ang mga pangalan ng mga minamahal nating pumanaw na. Pakisama po sina Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Bishop Jose, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jomdio, Monsignor Venco, Monsignor Manan, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Mike, Father Nilo, Father Edwin, Father Ronald, Father Empay, Father Sammy, Father Froy, Father Federico, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong
sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace. At na gusto niyang palakasin ng kalooban, kaya kanyang inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang lalong masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po sa inyo na nagpapagamit sa poong may kapal para makapagpatayo tayo ng ating simbahan. Thank you. Pasensya na yung medyo matagal po yung communion songs natin kasi nga po nagbe-bless po tayo. Salamat sa Primo Event Solutions sa ating sound system. Salamat sa Litcom. Salamat sa Socom. Salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating alkansya, 3 nails na crown at saka sa souvenir shop. Napagsasama-sama, nakakabuo tayo ng pondo para makapagpatayo ng simbahan. Sana po ay suportahan din po ninyo. Minsan lang mangyari to, baka hindi na maulit to. Na-cover po tayo sa Youngster. Medyo na-delay na nga po yung issue. So sana kung gusto nyo maligtas. Hindi. Kung okay lang po, bili po kayo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain tayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kabantay. O Birhen ng Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig na palusot na bulaklak na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.
Birhen ng Lasalet. Panalangin mo kami. Salamat po. Magandang gabi. Thank you. Salamat po.